Magandang araw ginang kabasag. Ako po ay si Isabel Gibelio. Ang kabanata isa. Sa isang pananaliksik na kadalasang tinatawag na introduction ay naglalaman ng panghalatang bersyon ng iyong pananaliksik. Dito mo isasalaysay ang lahat ng idea ng iyong pananaliksik. Ang ibig sabihin ng introduction, ito ay naghahanap ka ng problema para maisolusyon. Dito mo maisasalaysay ang lahat ng idea para sa iyong pananaliksik. Rational. Rational, panimula o kaligiran ng pag-aaral. Rational introduction, background of the study. Sa bahaging ito, ibinibigay ng mananaliksik ang paunang paliwanag tungkol sa naging basa ng pagsasagawa ng nasabing pananaliksik. Hindi kailangan maging napakahaba o napakalikod. Gawin tiyak ang paglalahad ng bahaging ito upang bigyan ng isipan ang mambabasa hinggil sa iyong pananaliksik. Dito, tinatalakay ang mga sagot sa tanong at bakit. Sa laman ng kabanata isa, dito natin tinutukoy ang mga sagot sa tanong ano. Ano nga ba ang dahilan at ano nga ba ang mga kailangan natin gawin sa pananaliksik? Ito, at bakit natin kailangan itong pag-aralan? Mga kaugnayan na literatura at pag-aaral o tinatawag natin sa Ingles na Review of Related Literature. Ang bahaging ito ay nababasa na pag-aralan ng mananalisik na akda, artikulo na kaugnayan o kapareho ng ilang aspeto ng kanyang pag-aaral na nabasa niya buhat sa mga libro, pahayagan, magazine at journal, at iba pang katulad na uri ng mga thesis o disertasyon. Ang mga nabasang akda, artikulong umuugnay sa sulating pananaliksik na buhat sa mga aklat, pahayagan, journal at magazine ay tinatawag na kaugnayan na literatura at mga thesis at disertasyon. Disertasyon naman ay tinatawag na magkaugnay na pag-aaral. So, yung review of related literature, may dalawa po siyang limitation. So, yung isa local at saka foreign. Yung foreign, ginagawa po siya sa ibang bansa. Yung local, dito lang siya sa ating bansa ginagawa yung mga pananaliksik. Yung review of related literature, halimbawa, magagawa ka ng isang pananaliksik. So, maghahanap ka ng review of related literature is may kaugnayan dun sa gagawin mong pananaliksik. Sa batayang konseptual o theoretical na gabay. So, parang makafocus ito kung paano mo i-relate o i-connect yung nahanap mong legal basis or law. Paano mo siya i-connect dun sa ginawa mong pananaliksik? Like, paano yung connection between the law of research? Parang may sarili kang ideya, parang iaangkla yung kinolekta, yung sariling ideya, yung base talaga sa law of problem. Pagpapahayag ng suliranin or statement of the problem. Ang bahaging ito ay nagsisiwalit ng mga suliraning target na matatagpuan ng solusyon sa pamamagitan ng pananaliksik. Dito ay babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik na maaaring sa anyong patanong ang simpleng paglalahat ng layunin. Ianyo itong pangunguna ang pagkahalatang layunin na susundan ng tatlo o mahigit pang tiyak na layunin. Statement of the problem. Ang statement of the problem ay isang bahagi ng pananaliksik kung saan ipinahahayak at inilalahad ang pangunahing suliranin o issue na nais tugunan at pag-aaral ng pag-aaral. Ito ay sumasagot sa tanong na ano ang suliranin na nais malutas o baguhin ng pananaliksik.